After ng ilang buwan na rumors kay Westbrook dito sa Sacramento, official na siyang pinapirma ng 1-year contract. Ang naging rason kaya tinuloy na rin ng Kings ang kanilang plano na papirmahin si Westbrook ay dahil sa naging problema sa preseason at training camp. Wala silang magamit na backup point guard behind dito kay Dennis Schroeder. Walang impressive na player na mailagay ang Sacramento. Ilang veterano din na mga players ng Kings ang gustong makasama si Westbrook since pre-agency pa. Base kay siya, matagal nang may communication sina Westbrook, DeRozan, Sabonis at Lavin. Si Westbrook at si Sabonis dating magkasama sa isang agency at ang assistant manager ng Sacramento na si BJ Armstrong dati ding handle ng Wasserman. Ang may handle din kina Westbrook at Sabonis. Si Westbrook at si Lavin naman pareho ng college team na pinaglaruan at pareho namang LA native si Westbrook at si DeRozan na cross-rival ang college team nila na USC at UCLA. Noon pa kasi pwedeng kunin si Westbrook, pinatagal lang dahil sa trade na gustong gawin ng Sacramento kay Malik Monk. Na-injured pa si Keegan Murray papasok ng season. May one player pa kasing available talaga ang Sacramento bago na-injured si Murray. Pero dahil hindi makakalaro siya sa start ng season, magiging 13 players na yon. Kaya ipinasok doon si Westbrook para 14 players na. At least first 10 games na wala si Keegan Murray sa Sacramento. Imbes na isa lang ang bakante, sa roster spot nila magiging 2 kung hindi isinign si Westbrook. Yun nga lang, pinagtawanan ng ibang Lakers fans ang Sacramento dahil naging dysfunction ang team nila after isign si Westbrook. Pinakawalan nila si De'Aaron Fox at ang naging kapalit si Dennis Schroeder at si Westbrook. Pero technically, ang ipinalit naman talaga kay De'Aaron Fox si Lavin. Kaso sa point guard position nawala dahil yun ang hinahanap ni Sabonis. Si Malcolm Brogdon naman ilang araw bago mag-start ang season, official nang nag-retire sa NBA. So hindi naman malinaw kung anong rason na bakit na lang siya nag-retire. Pero base case Sham, hindi pa kasi sigurado si Brogdon sa spot sa Knicks dahil malaki ang chance na makuha yung last spot ni Landry Shamet or kaya ni Garrison Matthews. Kaagaling lang din kasi sa injury ni Brogdon at lagi din siyang nasa injured list. Kung pamimilian silang tatlo, mas malaki ang chance na makuha ni Shamet yung last spot. Based din sa statement ni Brogdon, kung aalis siya ng NBA, sariling terms niya at magbe-benefit sa kanya. Bago din kasi pumunta ng Knicks si Brogdon, Golden State yung isa sa mga team na dapat niyang pupuntahan. Ang tagal magpapirma ng player, buzzer beater pa. Kaya nauna siyang pumunta ng Knicks. Wala din namang big impact sa Knicks kung umalis si Brogdon dahil technically practice player siya. Si Kuminga naman na-eject sa preseason game versus Blazers dahil sa non-call. Nagreklamo kasi si Kuminga dahil muntikan siyang ma-injured na mga player ng Blazers. Dito naman papasok yung sinabi ni Steve Kerr na hindi naman niya iniisip yung pagkaka-eject kay Kuminga, mas gusto pa nga niya yung nangyari. Binanggit pa ni Steve Kerr na meron namang rebound sa isang half itong si Kuminga. Nakita na di umano ni Steve Kerr kung paano talaga makakatulong si Kuminga sa team. Rebounds, matagal na niya kasing sinasabi yun. Merong 6 rebounds si Kuminga bago siya na-eject. Pero ang sinabi naman ni Kuminga sa interview, hindi siya magsasayang ng energy para itanong kung ano ang magiging role niya or ibibigay sa kanya dahil alam naman niya kung anong sasabihin ni Steve Kerr. Wala kasing consistent role sa team si Kuminga base sa kanya kaya didepensa na lang siya at tatakbo sa loob ng court. 3 season na ang nakakaraan, matagal nang sinabi ni Steve Kerr na kung makakakuha ng at least 6 or 7 rebounds si Kuminga per game, malaking bagay yon sa team. Matagal nang binigyan ni Steve Kerr ng role itong si Kuminga. Siya ang magbabantay or makakatapat din sa mas malalaking small forward gaya ni Kawhi, LeBron at kahit si Luka. Base din kay Steve Kerr, andun na ang role para kay Kuminga, ayaw niyang kunin dahil gusto niya ng mas marami pa at maging part ng offense ng Golden State. Gusto rin ni Kuminga at ng kampo niya na maging all-star kasi mas malaki ang pera doon syempre. Pero hindi nakikita ni Steve Kerr na pasok si Kuminga sa ganong role. Sinabihan ba naman dati na puro pasikat ang ginagawa ni Kuminga kaya niya binabangko? Ito rin ang last year ng kontrata ni Steve Kerr sa Golden State bilang head coach. Wala pang binibigay na contract extension sa kanya. At mukhang yun din ang iniintay ni Kuminga dahil kung magbabago ang coach, malamang mabigyan siya ng mas magandang role.
Dahil either ma-trade si Kuminga bago yung deadline or kaya hindi na i-extend ang kontrata ni Steve Kerr para magbago din ang coach ng Golden State at pumasok na sa bagong era ulit.